Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia again para po sa mga bagos channel na to. Ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, silipin na natin itong panibagong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga yung inaasahan nating mabuong sama ng panahon na nakapaloob sa ating intertropical convergence zone. Ito pong ating binabantayang low pressure area ay huli pong namataan ng Pag-asa sa layong around 1,830 kilometers east ng southeastern Mindanao. Yan po ay nasa baba pa ng ating bansa at nasa malayong bahagi. At nasa labas pa nga ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan, ito po ay nasa mababa pa po ang tsansa maging isang ganap na bagyo ayon sa Pag-asa. Pero within the next 24 hours lamang po yan. Pero yan po ay inaasahan nating maging bagyo sa mga susunod na araw. If ever, ito po ay makapasok sa loob ng ating PAR at isang bagyo na, ito po ay bibigyan ng local name na Tino. Ito pong binabantayan nating sama ng panahon ay posibleng pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong weekend. At again, kadalasan nga kapag nagsimula na yung ating amihan o kapag buwan ng November at December, mataas po ang tsansa na nagla-landfall o tumatama sa lupa ang ating mga sama ng panahon gaya ng nabanggit natin itong nakaraan. Ngayon, silipin natin ang posibleng puntahan itong ating binabantayang sama ng panahon. So sa ngayon nga, dahil medyo malayo pa, ay malawak pa yung ating uncertainty o di kasiguraduhan sa direksyon at pupuntahan itong ating bagyo. Sa ngayon, mula Eastern Visayas hanggang Northern Luzon, pwede pong tumama dyan or tumawid dyan yung ating binabantayang sama ng panahon. At kaya nga nang nabanggit natin itong nakaraan at kanina, madalas pong nagla-landfall o tumatama sa lupa yung ating mga bagyo kapag ganitong buwan. Kaya paghahandaan po natin ang posibleng paglapit nito sa ating bansa. Ito po ay mabagal na kikilos, papalapit sa ating Philippine Area of Responsibility in the next few days. At if ever makapasok na po yan, meron tayong inaasahan ng paglakas po niyan bago pa man yan mag-landfall or tumama sa lupa. Sa ngayon, hindi pa naman po natin yan inaasahan maging isang super typhoon. So kung may narinig kayo, meron tayong super typhoon, medyo malayo pa po ito. May possibility po yan, pero hindi po ganun kasigurado dahil nga yung ating mga weather forecast, kapag lagpas 2 linggo po yan, is malayo pa po yan sa katotohanan. If ever nasa 1 week na yung ating range ng weather forecast, at least nagkakaroon tayo ng idea kung magkakaroon tayo ng bagyo, gaya nga ng nabanggit natin itong nakaraan. So mas magiging accurate po yung pagtaya ng ating lakas at direksyon ng bagyo kapag mas malapit na po yung ating sama ng panahon at kapag buo na yung kanyang sirkulasyon. Sa ngayon, ito po ay isang low pressure area pa lamang na nasa labas ng ating PAR, so posible pa pong magbago yung kanyang direksyon at lakas at minsan nga lumilipat-lipat pa yung kanyang gitna. Pero yung general area na ito, yan po yung ating babantayan in the next few days dahil nga posible po yung tumawid sa ating bansa at mag-landfall. So narito naman ang pagtaya ng iba't ibang model o computer models para dito sa ating binabantayang sama ng panahon. Meron po diyang GFS at NAVGEN, parehas po yung US at meron din yung European Center for Medium Range Weather Forecast. So, dito pinapakita rin yung lawak ng ating uncertainty sa ngayon. So, meron tayong in-expect na posibleng pagtawid niyan dito sa Eastern Visayas or mag-extend pa po yan dito sa hanggang Northern Luzon at Central Luzon. Pero again, gaya nga ng inulit-ulit natin, maghahandaan po natin ang paglapit nito dahil mataas po ang tsansa na nagla-landfall o tumatama sa lupa ang mga bagyo kapag buwan ng November. Ngayon, sasama natin itong AI dahil maraming bilib na bilib dito, itong DeepMind ng Google. Again, gaya ng nabanggit natin, kapag malayo pa tayo sa oras ng pagtaya, malaki pa po ang discrepancy niyan. Kahit ito pong AI ay binawi na yung kanilang mga pagtaya nitong nakaraang araw. Pero again, sa AI po, nagsasama sila o sinasali nila yung mga past data o yung mga dinaanan ng dating bagyo. Kaya dun sila nakakalamang kumpara do sa ating mga computer models na medyo dynamic ang pagtaya. Pero kung papansinin nyo, yung output nito is halos parehas ng ating ECMWF. So, meron tong ECMWF na forecast at meron din po pagtaya ng AI. So, dito pinapakita nga na posibleng sa weekend is makapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong binabantayan nating sama ng panahon at ito nga po ay kikilos papalapit sa ating landmass o kalupaan dito sa eastern section ng Visayas. Again, yung mga makukulay na tuldok na po yan po yung ating probabilistic model. So, yan po yung mga areas na probable na puntahan ng ating sama ng panahon. At ito naman pong kulay purple na ito yung average na pagtaya ng WeatherNext na model nga po nitong ating DeepMind Google o yung ating AI. So dito pinapakita niya na tatawid nga ito. So mataas ang tsansang tumawid dito sa Eastern Visayas at tumawid ng Mimaropa. Ito po ay sa darating na Tuesday o sa susunod na linggo hanggang makalabas po dito sa may West Philippine Sea. Again, ito po ay pagtaya pa lamang dahil nga meron pa po yung mga
iba't ibang areas na kung saan meron tayong mga tuldok, yung mga green at blue na yan. So yan po yung mga possible pa rin puntahan ng ating sama ng panahon. At tinulit ko, not necessarily itong AI ay maganda yung pinakita nitong mga nakaraang track sa mga bagyo. Ito na po yung lagi nating susundin. Again, ito po ay mga weather tools lamang. So, kukunin pa rin natin yung ating average at magkakaroon pa rin tayo ng mga consensus. Muli, kaparehas po ng mga ibang computer models, dyan po sa Windy, kapag mas malayo po tayo sa oras ng pagtaya, mas malaki pa po ang discrepancy. Nulit ko, kapag lagpas 2 linggo, malayo pa po yan sa katotohanan. Kaya kung may nakikita kayong super typhoon sa dulo ng forecast model is pinapaasa pa lamang po kayo niyan. Again, if ever mas malapit na, mga 1 linggo, nagkaka-idea tayo na posibleng magkaroon ng sama ng panahon. At titingnan natin yung ating mga climatological data naman para dyan, para nakikita natin kung saan posibleng pumunta yung ating mga bagyo. At kung mas malapit na, 2 to 3 days, dyan natin nakikita talaga kung saan posibleng pumunta or tumama yung ating mga bagyo. Ang importante, huwag tayong magpanik at lagi lang tayong maging handa. At ugaliin po mag-check ng Official Weather Bureau ng ating bansa. Yan nga po ang pag-asa. Sa ngayon, malayo pa po itong binabantayan nating sama ng panahon o low pressure area. Ito nga po ay nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ang Intertropical Convergence Zone. Ang patuloy na pong nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. At magpapatuloy pa po yan sa mga susunod na araw. Kasama po dyan ang BARMM, Socsagen, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula. Kasama na rin po dyan ang Negros Island Region. Maging dito sa Western Visayas, ang malaking bahagi ng Mimaropa, nag-extend pa po yan dito sa Calabarzon area. Maging dito sa Metro Manila. Intertropical Convergence Zone po ang nagdadala po ng mga pag-ulan sa atin. Samantalang yung ating shear line naman, yung salubungan ng northeasterly wind flow o yung ating amihan, at ng ating easterlies ay nagdadala po ng mataas na tsansa ng pag-ulan sa mga areas ng Cagayan, Isabela at Aurora at posibleng mahihinang pag-ulan naman ang dulot ng amihan. Dito po sa areas ng extreme northern Luzon. Again, to summarize, meron tayong low pressure area na binabantayan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay posibleng maging bagyo in the next few days at pumasok sa loob ng ating PAR. Yan po ay mabibigyan ng local name na Tino. Kung magiging super typhoon po ito, napakaaga po para masabi dahil medyo malayo pa po ito at erratic pa ang movement niyan. Pero again, gaya ng ulit-ulit natin sinasabi, kapag buwan ng November o panahon ng amihan, mataas po ang tsansa na nagla-landfall ang mga bagyo. Kaya ngayon pa lang, dapat paghandaan natin ang posibleng paglapit nitong ating binabantayang sama ng panahon o ang pagtawid nito sa ating mga kalupaan. Patuloy natin itong babantayan sa mga susunod na araw sa posibleng pagbabago ng direksyon nito at lakas para makapaghanda tayo ng mas maigi. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.